Bago mo ikaskas ang iyong credit card, panoorin mo muna ang video na to. Na-approve na ba ang credit card application mo? Na-deliver na ba ang iyong credit card? Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano maging responsableng credit card holder. Pero bago yan, ako nga po pala si Pina, isang solo parent, entrepreneur, at ngayon ay kasalukuyang nagko-content. Way back 2015, 2016, ako po ay isang empleyado at nangangarap na magkaroon ng credit card. Subalit dahil ako ay minimum wage earner, mahirap para sa akin ma-approve ang aking credit card application. Ang mga senior ko po ay may mga credit card na at dahil nga gusto ko ring magkaroon ng credit card, sinusubukan kong mag-apply. Way back 2017, pinadalhan po ako ng BDO ng aking kauna-unahang credit card at doon po nagsimula ang aking credit card journey. Marami po akong mga pinagdaanan at ito ang 10 tips kung paano maging responsableng credit card holder. Tip number 1 kung paano maging responsableng credit card holder, magbayad on or before due date. Mas i-recommend ko po kung magbabayad kayo 3 days bago ang inyong credit card due date. Maganda po ito kasi kung nakapagbayad ka na, wala ka nang aalalahanin dahil once na malate ka, magkakaroon po ng interest ang utang mo sa credit card. Tip number 2 kung paano maging responsableng credit card holder, bayaran ng buo ang iyong total amount due. Kahit yung mga centimos po dyan, yung mga 5 cents, 20 cents, 30 cents, isama niyo rin po yan sa pagbabayad. Subalit kung talagang gipit at hindi kaya, pwede naman pong bayaran muna ang minimum amount due. Pero ang inire-recommend ko po na bayaran niyo po ang buong total bill ninyo para maiwasan ang interest. Number 3, pangatlong tip kung paano maging responsableng credit card holder, alamin sa iyong credit card issuing bank kung pwede ang multiple payment. May mga bangko po na pumapayag sa ilang beses kang magbayad at walang charge. Subalit may mga bank din po na parang may bilang lang kung ilang beses ka pwedeng magbayad. Pag lumagpas ka dun sa bilang nila, halimbawa 2 beses ka lang pwedeng magbayad ng iyong total amount due. Pag nagpangatlo ka, may charge na po yan. So, better po kung magtatawag kayo sa inyong customer service or magtanong kayo sa bangko ninyo. Pang-apat na tip kung paano maging responsableng credit card holder, mag-set ng reminder sa inyong phone para notify kayo kung due date nyo na. Diyan maaalala nyo na kung kailan ang due date nyo dahil mag-a-alarm naman ito. Pwede rin kayo, ako personally, sinusulat ko sa aking personal notebook yung aking mga due date. Kasi every now and then, mayat maya, chinecheck ko yung aking notebook. Lagi kong binubuksan. So, kada titingnan ko yan, naalala ko yung aking due date. Kaya, hindi ako lumalagpas dun sa due date. Kasi pag once na lumagpas ka sa iyong due date, may interest na po yan. Pang-5 tip kung paano maging responsableng credit card holder, planuhin ang paggamit ng iyong credit card para maiwasan ang sobrang gastos at mahirapan pagdating ng bayaran. Minsan mataas ang ating credit limit at natitempt tayong kumaskas ng kumaskas. Kasi nga, hindi naman tayo naglalabas ng pera. Pero kung planado yan, syempre pag-iisipan mo kung yung perang darating sa'yo ay sakto ba sa credit card due mo. Number 6 tip kung paano maging responsableng credit card holder. Ugaliing i-monitor ang iyong credit card transaction. Pwede mo itong ma-monitor through app. May mga online banking na po. Doon makikita nyo ang inyong transaction. Sa pamamagitan nito, machi-check nyo kung merong mga transaction na hindi nyo naman ginawa. Sa panahon ngayon, minsan nagagamit ang credit card natin ang hindi natin namamalayan. So, ugaliing mag-check ng inyong credit card transaction. Pang-7 tip kung paano maging responsableng credit card holder. Protektahan ang iyong credit card information. Lalo na yung ating 16-digit number sa ating credit card. Lalong-lalo na yung ating CVV, yung 3 number sa likod ng ating credit card. Pwede nyo yan takpan ng sticker kasi pag yan po ay nakuha sa atin, pwede nang magamit ang ating credit card. Pang-8 tip kung paano maging responsableng credit card holder, huwag mag-share ng OTP, password, and username sa ibang tao. Hindi po hinihingi ito ng mga legit na nagtatrabaho sa bangko at hindi rin po pwedeng ibigay ito sa mga kausap nyo sa telepono or through text. Pakiingatan po ang inyong OTP kasi once na na-input nyo na po yan, considered as good na transaction po yon. Tip number 9 kung paano maging responsableng credit card holder, huwag basta-bastang magsa-sign in sa mga link na ipinapadala sa inyo through email or through text. Lalo na kung pinagsa-sign in kayo. Kung meron kayong katanungan, pwede kayong tumawag sa customer service ng inyong bangko para mas sigurado at mas klaro. Pang 10 tip kung paano maging responsableng credit card holder, alamin ang mga benepisyo
servisyong binibigay, ino-offer sa inyo ng inyong credit card. Kasi minsan meron tong mga 50% off sa mga restaurant, merong mga cashback and reward. So, alamin niyo po yan para ma-benefit nyo at mas take advantage nyo ang paggamit ng iyong credit card. Tandaan lamang po na ang credit card ay hindi ito free money. Ito po ay pautang at pinagkatiwala sa atin ng bangko. Kaya dapat huwag natin sayangin ang tiwalang ibinigay nila sa atin. Ang bangko po ay kakampi natin sa lahat ng oras. Kaya huwag po tayong basta-bastang magpapasira dito. Naniniwala ako na kung tayo ay marunong magbayad ng utang sa credit card man o sa taong nagtiwala sa atin, mas lalo tayong napagkakatiwalaan. At kung dumating man yung time na magipit tayo, mas madaling solusyonan ang problema sa pera kung tayo ay marunong sumunod sa napag-usapan. Mahalaga po ang bawat salitang binibitawan natin, kaya huwag tayong basta-basta magpapasira, lalo na pagdating sa pera. Kung sakali man tayo ay kinapos, pwede naman tayong makipag-usap ng maayos at harapin ang ating responsibilidad. Kung gusto niyo po yung mga ganitong usapang negosyo, usapang pagkakakitaan, paki-like and share naman ng ating page. Kung meron kayong gustong idagdag, paki-comment down below na lang po. At muli, ako po si Pina na nagpapaalala, huwag tumigil sa pagtuklas ng iyong galing. Trabaho tayo para umasenso. Yun lang. Ciao! Bye!